May pinagmanahan nito, may pinagmanahan po ito si Epifanio Labrador, si Dalaginding. Kilala nyo si Dalaginding? Mag-search kayo. I-type nyo Dalaginding, lalabas dyan sa internet kung sino si Dalaginding. Yan kasi ay kontra-kontra din ang sinasabi. So parang magkamag-anak. Baka ito ang nawawalang apo ni Dalaginding, si Epifanio Labrador, mga kababayan. Kasi parehas lang sila na kontra-kontra sinasabi. Tuloy natin para pinasasaya lang po namin kayo, mga mahal po namin taga-subaybay at mga manunood. Mga kababayan, tuloy natin. Itong congressman na to ay napaka-abusado po. At involved itong si Marcoleta sa iba't ibang masasamang mga aktibidad. Kagaya na lamang ng illegal logging. Kagaya na lamang ng pagpapakalat ng shabu sa mismong kanyang distrito. Kaya nga po hindi basta-basta na dahil diyan po kinukuha ni Marcoleta yung kanyang pinambabayad sa mga taong gusto niyang bayaran. Anong kinabait doon? At alam nyo ba, na itong si Marcoleta ay kasama sa triad ni Rodrigo Roa Duterte sa malamapyang triad na pinangungunahan o pinamumunuan ni Rodrigo Roa Duterte. Anong kinabuti doon? Paano nasabi ni Rodrigo Roa Duterte na mabait? Teka. Siyempre hindi naman sasabihin talaga ni Rodrigo Roa Duterte na masama. Kasi nga naman, sino ang buboto sa isang taong masama? Natural, lahat ng pagpapapogi, lahat ng pagpapaganda, lahat ng pagpapabango, sasabihin niya. Para lamang ang mailuklok sa pwesto ay yung mga kaalyado niya na pwedeng tumulong sa kanya. Kagaya nga naman ni Marcoleta. Kagaya nga naman ni Marcoleta na pwedeng tumulong din kay Kibuloy kapag ka nasa pwesto na. Di ba? So, Mga mahal po naming mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Napanood nyo po yung video, mga kababayan. Matindi. Matindi na naman ang paratang, akusasyon at paninira ni Epifanio Labrador tungkol kay Congressman Marcoleta. Sana makarating ito kay Congressman Marcoleta para nang sa ganun ay masagot niya ang tungkol sa bagay na ito. Na mabibigat itong paratang ni Epifanio Labrador tungkol sa kanya. Na siya daw ay abusado. Una niyang sinabi yun abusado daw si Congressman Marcoleta. Tatanong na sana natin kung ano ang inabuso ni Congressman Marcoleta sa kanya at sa sambayan ng Pilipino. Pakisagot naman. Baka hindi namin alam. Pakisagot naman. Epifanio Labrador, may inabuso ba sa'yo si Congressman Marcoleta? Inabuso ka ba niya? Magsabi naman kayo, lalo na sa iyo, Epifanio Labrador. Ano pa raw? Involved daw sa masasamang aktibidad kagaya ng illegal logging si Congressman Marcoleta. Nakapagtataka naman, yung distrito, sabi niya, sa distrito ni Congressman Marcoleta, dito kasi sa video niya, nabanggit niya yung distrito niya daw. Isa pa ron, yung pagpapakalat daw, sabi niya, ng shabu sa kanyang distrito. Nagtataka ako doon sa distrito ni Congressman Marcoleta, wala naman yatang maraming puno doon. Paano masasangkot ito sa logging? Wala namang maraming kapunuhan doon sa kinaroroonan ni Congressman Marcoleta. Ito talagang si Epifanio Labrador. Mga palito siguro, posporo, marami doon. Pero yung logging, kasi pag ang pinag-uusapan ay logging, mga kababayan, maraming mga puno niya, malalaking puno. Diyan sila naglalaging. Ang pinag-uusapan diyan, puno, malalaking kahoy, ganon. Parang wala naman yatang kakahuyan doon kay Congressman Marcoleta, mga kababayan, mga mahal po namin taga-subaybay. At ito pang mabigat na paratang ni Epifanio Labrador. Nagpapakalat daw ng shabu si Congressman Marcoleta sa kanyang distrito. Nako, Epifanio Labrador. Another kaso na naman para sa iyo ito. Hindi namin paliliwanagan ito sapagkat ito'y patungkol kay Congressman Marcoleta, paratang, paninira, akusasyon ni Epifanio Labrador kay Congressman Marcoleta. Ang panawagan na lang namin, sana po makarating kay Congressman Marcoleta ito para magawan ng hakbang at masagot niya
ang tungkol sa akusasyon ng taong ito tungkol sa kanya. Mga mahal po naming mga kababayan, mga mahal na kapatid. Na alam naman natin na walang katotohanan ang lahat ng ito sapagkat sabi pa nga niya alam nyo ba, sa kanya lang yun. Siya lang ang gumagawa nun. Sariling diskarte, kwento, haka-haka, palapalagay. Kuro-kuro, opinyon ni Epifanio Labrador yun. Hindi alam yun ng iba at walang alam si Congressman Marcoleta sa mga pinagsasabi ng taong ito. Gumagawa lang siya ng paninira kay Congressman Marcoleta. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ano pa sabi niya kanina? Doon daw kinukuha yung pambayad ni Congressman Marcoleta sa kanyang mga binabayaran. Doon daw sa ginagawa niyang masamang aktibidad. Naku, ang dami nitong kaso mo. Epifanio Labrador. Inakusahan pa at sinabihan pa, pinaratangan pa na kasama daw si Congressman Marcoleta sa triad ni PRRD. Naku, ang daming kaso nitong si Epifanio Labrador. Patong-patong, abot langit na ang mga kaso na kakaharapin nito. Ay naku, sigurado ito. Pero napansin ninyo, doon sa huli ng kanyang video, napansin ninyo sinagot niya rin yung kanyang mga sinabi. Ulitin natin para... Anong kinabuti doon? Paano nasabi ni Rodrigo Roa Duterte na mabait? Teka. Yan, sinagot niya. Siyempre, Yung hindi naman sinasabi niya, sasabihin sinagot niya rin. Ni Rodrigo Roa Duterte na masama. Kasi nga naman, sino ang buboto sa isang taong masama? Natural, lahat ng pagpapapogi, lahat ng pagpapaganda, lahat ng pagpapabango, sasabihin niya. Para lamang ang mailuklok sa pwesto ay yung mga kaalyado niya na pwedeng tumulong sa kanya. Kagaya nga naman ni Marcoleta. Napansin niyo mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, yung lahat ng sinabi niya patungkol kay Congressman Marcoleta sa una, sa bandang huli, siya rin ang sumagot. So, question and answer ito sa kanyang sarili. Ibig mo na ang dami niyang sinabi pero sinagot niya sa bandang huli. Siyempre naman, wala naman talagang mga ngampanya na puro masasama ang sasabihin mo. Paano ka ibuboto? Paano ka dadalhin ng tao? Paano ka susuportahan ng mga mamamayang Pilipino kung puro masama ang sinasabi mo? Kapag nangangampanya ka, yung mga plataforma mo, puro kasamaan ang nakasulat doon. Meron bang ganun? Siya rin ang sumagot sa mga sinabi niya. Siya rin ang sumagot, mga kababayan. Kung napansin niyo yung video. Ano pa? Ituloy natin. So, alam ko, kaya todo sip-sip si Duterte kay Marcoleta para iboto din sila ng mga iglesia ni Manalo na naghahari-harian naghahari-harian dito sa ating bansa. So, nakakatawa, mga minamahal ko mga kababayan. Ano pa ang sabi niya sa video niya, mga kababayan at mga mahal po naming mga taga-subaybay? Naghahari-harian daw ang Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo na naghahari-harian ang Iglesia ni Cristo. Kung marami man na lumalapit at humihingi ng tulong sa tanggapan ng pamamahala para mapagpasyahan ng pamamahala at maisama sila sa pagkakaisahan dahil dito sa mataas na paggalang at pagkilala sa kung ano ang narating na ng Iglesia na mula sa hamak na kalagayan ay nakarating na sa kanyang kalwalhatian at sarurok ng tagumpay. Kaya ito ay hinahangaan at pinagpipitaganan at hindi naghahari-harian tulad ng sinasabi mo, Epifanio Labrador. Mga mahal po naming taga-subaybay at mga mahal po naming mga kababayan, yan ang dahilan kung bakit pinapapanood po namin sa inyo ang mga bagay na ito para kahit papano ay magkaroon kayo ng kabatiran tungkol sa Iglesia na hindi po totoo lahat ng sinasabi ni Epifanio Labrador. Pawang kasinungalingan, pawang paninira, pawang paglapastangan sa Iglesia ni Cristo ang ginagawa niya, lalong-lalo na po sa aming namamahala. Ito bang taong ito ang pakikinggan nyo? Ito bang klase at uri ng taong ito ang paniniwalaan nyo? Mga mahal na kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay? Meron pa po siyang sinabi dito sa video niya. Papanoorin pa po natin ito bilang panghuli. So para hindi na po magtagal mga minamahal ko mga kababayan, ito po't pakinggan natin ang sinasabi po ng isang taong maladyablo ang kaisipan. Pero kung ako po ang inyong tatanungin, Hindi totoo yan. lahat kayong mga Katoliko, lahat ng mga hindi iglesia ni Manalo
na Diablo, magtulungan kayo. Tulungan ninyo yung mga kalaban nila dahil natitiyak ko na yung mga kalaban nila sa politika, yun ang mga matitinong mga politiko. Hindi totoo yan. Mga kaibigan at mga mahal po naming taga-subaybay, mga kababayan. Kaya namin pinapanood po sa inyo. Kanina, naipapanood na po sa amin yun sa unang bahagi ng ating pagtalakay. Bago po kasi manawagan si President Duterte tungkol kay Congressman Marcoleta ay ipinapanood ni Epifanio Labrador yung video. Panoorin natin ang makajablong isipan. Mga ganun ang birada niya. Sa pagkakataong ito, yung ginawa ni President Duterte ay nananawagan. Napansin nyo, sa bandang huli, nanawagan din si Epifanio Labrador. Nananawagan din. Ibig bang sabihin, Epifanio Labrador ay maladyablo din ang iyong isipan at nanawagan ka din ng suporta, tulong, magkaisa na suportahan yung mga kandidato na sinasabi mo? Yan ba ay maladyablong isipan din? Kasi sabi mo, kanina, bago nagsalita si President Duterte, pakinggan natin ang maladyabblong isipan. Yun ay tungkol sa pananawagan. Ibig sabihin pala, yung panawagan mo rin, itong isip mo din ay maladyablo din pala. Kasi yun ang pananaw mo. Kapag nananawagan ng isang tao, maladyablo ang isipan. Ikaw din. Nanawagan ka din sa huli. Napakinggan nyo yung video, mga kababayan. Hindi tayo maaaring gumawa ng kwento yan sapagkat narinig nyo yung video niya. Nananawagan sa lahat ng mga kaalyado nila na tulungan at suportahan itong mga kandidato na sinusuportahan niya. Nananawagan din. Ay, ibig sabihin pala nito, maladyablo din ang isip nito. Kayo na po ang sumagot niyan. Iyan po ay iiwan namin, mga kababayan, sa inyo. Kayo na po ang sumagot, mga giliw po naming taga-subaybay at mga kababayan. So hanggang dito lamang po yung ating pagtalakay at muli po sa lahat po ng mga kababayan natin, mga mahal po naming taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyong lahat. Mga kapatid po na sumusubaybay po sa amin, shout out po sa inyong lahat. Magandang araw at mag-iingat po kayong lagi sa inyong mga paggawa.